Sa pagpapatuloy, ang lalaking natirang nakaligtas ay hindi maunawaan ang nangyayari at kung bakit nagiging halimaw ang lahat. Sinabi ni Ming-Hee sa mga nakaligtas na umatras muna silang lahat mula roon. Ngunit sa pagtanggi sa mga salita ni Ming-Hee bilang hamon, idineklara ng parasitic beast na si Ming-Hee ang una nitong kakainin. Sinabi ng goddess kay Ming-Hee na mag-ingat siya dahil nasa pinakamataas na antas ng corona rank ang kanyang kalaban, nakatumbas ng isang tyrant. Kahit na natutulak siya pabalik, kalmadong iniiwasan at sinasalag ni Ming-Hee ang kagat, lason, at apoy ng ahas. Nang makita niya ang tamang pagkakataon, agad niyang hinawakan ang isa sa mga ulo ng ahas. Pagkatapos ay sinuntok niya ang katawan nito, dahilan upang matulak ito at mapunit ang ulo ng ahas sa katawan nito. Nagkalat ang dugo sa sahig habang napansin ng parasitic beast na si Ming-Hee ay nasa heaven flare rank. Laking gulat nito at inamin na nasobrahan nito ang pagmamaliit kay Ming-Hee, lalo na dahil sa bata pa ito. Ipinaabot naman ni Ming-Hee na, salamat sa mga kasamahan ng parasitic beast, mabilis niyang napataas ang kanyang ranggo. Inihulog niya ang ulo ng ahas sa sahig, at dinurog ito gamit ang kanyang paa. Tumawa lamang ang parasitic beast. Sinabi nitong noong nakaharap ni Ming-Hee si Hui Zhao, hindi man lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na maging ganun kayabang. Tinanong ni Ming-Hee ang parasitic beast kung tinutukoy nito ang lalaking mukhang spider calamity. Kinumpirma ng parasitic beast na si Hui Zhao nga iyon, at sinabi nitong sinadya ni Hui Zhao na hayaan siyang mabuhay para sanayin ang sarili sa pagpatay ng mga katulad niya. Muling kinutya ni Ming-Hee ang parasitic beast. Tinanong niya kung ano ang pakiramdam nang mawala ang mga ngipin sa mga nais nitong patayin. Sinabi pa niya na dahil may 5 ulo ang parasitic beast na nagsasalita, makakakuha siya ng 5 set ng dalisay na stardust mula rito. Dagdag pa niya, maganda na dumating ito dahil kailangan niyang pataasin ang kanyang lakas. Galit na galit ang parasitic beast. Tinawag nitong hambog si Ming-Hee, at nagbuga ng apoy ang isa sa mga ulo nito, dahilan upang tumalon si Ming-Hee, at sabihin siya na ang bahala. Ang isa pang ulo ng ahas na nag-iipon ng lason sa bibig ay samuka ng lason kay Ming-Hee bago pa siya makalapag. Agad na kinolekta ni Ming-Hee ang hangin sa kanyang kamao, at ginamit ang wind fist upang tabuyin ang lason. Habang hinahabol siya ng parasitic beast, nakipaglaban si Ming-Hee ng harapan sa mabilis na galaw nito. Sinuntok niya ang mga ulo ng ahas na nagtangkang kagatin siya. Ilang sandali pa, nagawa niyang pigilan ang 3 ulo. Sinabi ng parasitic beast na gusto nitong makita kung may sapat ba na kamay si Ming-Hee para harangan ang susunod nitong atake. Binuka nito ang bibig ng malaki, at mabilis na sinugod si Ming-Hee upang kagatin ang ulo niya. Bumaon ang lupa habang yumuko si Ming-Hee upang umiwas at kasabay nito, nag-ipon siya ng lakas sa kanyang mga paa. Sinipa niya ang tiyan ng parasitic beast, dahilan upang mawalan ito ng hangin. Habang bumagsak ito sa lupa, sinumpa nito si Ming-Hee dahil sa ginawa. Sinabi naman ng goddess kay Ming-Hee na ang mas mababang bahagi ng katawan ng parasitic beast ay hindi pa tapos mag-evolve. Sinabi niya na iyon ang dapat niyang atakihin. Sinunod ni Ming-Hee ang payo ng goddess. Ginamit ni Ming-Hee ang kanyang spirit art, ang Swift Shadow Fist, at paulit-ulit niyang binugbog ang parasitic beast. Nang makapagpatama na siya ng sapat na suntok, pinatid niya ito at bumagsak sa lupa. Habang nagpupumilit itong bumangon, biglang tinaas ni Ming-Hee ang kanyang kamao. Tumigil ang parasitic beast sa paggalaw at tinitigan si Ming-Hee habang ginagamit niya ang kanyang soul art, ang Star Mark Galactic. Ibinagsak ni Ming-Hee ang isang malaking kamao mula sa langit patungo sa mas mababang bahagi ng parasitic beast. Nabiyak ang sahig at natakpan ng alikabok ang paligid. Nang lumino ang lugar, hawak na ni Ming-Hee ang isang pangil mula sa ulo ng ahas. Lumapit siya sa isa pang ulo ng ahas na buhay pa at tinawag itong tanga. Sinaksak niya ito gamit ang nakuha niyang pangil at sinabing wala siyang interes makinig sa anumang sasabihin nito. Matapos patunayang tama ang kanyang sinabi, ipinaliwanag ng goddess na upang makaangkop ang mga parasitic beast sa mga tao, kailangan nilang baguhin ang komposisyon ng kanilang kakayahan upang maging kahawig ng sa tao. Sa ganitong paraan, hindi sila makakaranas ng anumang reaksyon kapag kumakain. Sinabi niya kay Ming-Hee na huwag nang mag-atubili at ituring na lamang ang 5 set ng liquid stardust na parang tubig at inumin na ang mga ito. Dagdag pa niya, sa ganitong paraan,
mabilis niyang mapapataas ang kanyang lakas. Sabay-sabay na nilunok ni Ming-Hi ang 5 set ng Stardust Liquid. Ang kanyang katawan ay agad na nabalot ng apoy habang sinisipsip niya ang kakayahan ng Stardust Liquid. Nang tuluyan niyang maabsorb ang kakayahan nito, tinanong siya ng goddess kung ano ang pakiramdam niya. Sinabi ni Ming-Hi na maganda ang pakiramdam niya at parang tumaas ang kanyang lakas ng isang buong ranggo. Ipinaliwanag ng goddess na dati masyadong mahina ang katawan ni Ming-Hi. Sinabi rin niya na habang nasa coma ito ng 1 taon, nagkukultibo ito sa kanyang kalooban kaya't ang kanyang software ay nag-upgrade. Ngunit nanatiling walang pagbabago ang kanyang hardware. Ang kakayahan ng mga parasitic beast ang tumulong upang palakasin ang kanyang katawan at gawing mas tugma ang kanyang software at hardware. Dahil dito, bigla siyang umabot sa gitnang antas ng Heaven Flare rank. Sinabi pa ng goddess na noong nasa Furong Town si Ming-Hi, nahirapan itong lumaban sa isang tyrant. Ngunit dahil sa kanyang nadagdag ang lakas, kahit mga karanggo niya ang kalaban, magiging napakadali para sa kanya ang labanan ng mga ito. Ipinaalam ng goddess kay Ming-Hi na ang pag-abot niya sa Heaven Flare rank ay nangangahulugang maaari na niyang gamitin ang Purple Soul Art ng malaya. Dagdag pa rito, ang kanyang Red Sovereign Talent ang magiging kanilang alas, bagamat magagamit niya ito ng 1 beses lamang bago bumagsak ang kanyang katawan sa Heaven Flare rank. Sinabi ng goddess na tama ang naging desisyon niyang magtago noong una upang walang sinuman ang makaalam na mayroon siyang Red Sovereign ability. Kasabay nito, inanunsyo ng sistema na may 10 minuto na lamang bago umalis ang helicopter. Sinabi nina Lu Chen at Qin Yu kay Ming-Hi na pumasok na ito sa loob. Ngunit sinabi ni Ming-Hi na may ilan pang magtatangkang sumakay sa helicopter, kaya idineklara niyang kailangan muna nilang dumaan sa kanya bago mabuksan ang shield at makapasok sa helicopter. Sinabi ni Lu Chen na hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sa tingin ni Lu Chen, na tila kakaiba na lumitaw ang mga Calamity Beast mula sa astronomy team. Sabi ni Ming-Hi, mukhang mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa una nilang inakala at maaaring hindi eksakto ang impormasyon na ibinigay ng balita. Nang tanungin ni Lu Chen kung sino ang dapat nilang paniwalaan, sinabi ni Ming-Hi na wala silang pwedeng pagkatiwalaan. Dagdag pa niya, kaya't sarili lamang niya ang kanyang pinagkatitiwalaan. Biglang nagulat si Ming-Hi nang may sumabog na sahig sa likod ng makapal na alikabok. Sa likod nito, nakita niya ang isang figure na papalapit. Ilang sandali pa, lumitaw sina Lu Yi at Professor Wu Long. Ipinahayag ni Lu Yi na napakagandang makita si Ming-Hi na naroon pa rin. Dahil sa pagkakita kay Professor Wu Long, natuwa sina Lu Chen at Qin Yu. Tinanong ni Ming-Hi, na nasa mataas na pagbabantay si Lu Yi, kung si Professor Wu Long nga ba ang lalaking nasa tabi niya. Kinumpirma mismo ni Professor Wu Long ang kanyang pagkakakilanlan at tinanong si Ming-Hi kung nagkita na ba sila dati. Sinabi ni Professor Wu Long na tila pamilyar sa kanya si Ming-Hi. Nang sabihin ni Ming-Hi na siya ang nakababatang kapatid ni Qin Yu, sinabi ni Professor Wu Long na naalala na niya si Ming-Hi. Hinimok ni Lu Yi si Ming-Hi na tulungan si Professor Wu Long na makasakay sa helicopter. Sinasabing si Professor Wu Long ang huling pag-asa ng sangkatauhan at hindi nila maaaring hayaang mapunta ito sa kamay ng kanilang mga kalaban. Sila Lu Chen at Qin Yu ay nagpumilit kay Ming-Hi na tulungan si Professor Wu Long at buksan ang shield. Ngunit gaano man nila subukan, hindi sumasagot si Ming-Hi. Ipinaalam ni Lu Yi kay Ming-Hi na hindi papatay ang kanilang mga kalaban at nasa likuran lang nila. Tinanong niya si Ming-Hi kung bakit siya nagdadalawang isip pa. Gayong alam niyang limitado na ang oras nila. Sinabi ni Professor Wu Long kay Lu Yi na kahit pa makasakay sila agad sa helicopter, marahil maaabutan pa rin sila ng mga kalaban dahil may 10 minuto pa bago ito makalipad. Humingi ng paumanhin si Ming-Hi kay Professor Wu Long at sinabing hindi niya ito maaaring payagang makasakay sa helicopter. Nagulat sina Lu Chen at Qin Yu, hindi nila maunawaan kung ano ang nangyayari kay Ming-Hi. Tinanong ni Lu Yi si Ming-Hi kung nauunawaan ba nito ang sinasabi niya. Ipinaalala niya na ang kanilang espesyal na puwersa ay isinusugal ang kanilang mga buhay laban sa Heavenly Sovereignty upang mailigtas si Professor Wu Long. Itinanong pa niya kay Ming-Hi kung alam ba niya kung gaano kahalaga si Professor Wu Long sa sangkatauhan at kung talagang bang na-brainwash na siya ng Dragon Tooth Organization upang ipagkanulo ang sangkatauhan. Sinabi lang ni Ming-Hi kay Lu Yi na sigurado siya sa kanyang ginagawa.
Idiniin niyang dahil siya ang naroon, siya rin ang may karapatang magdesisyon kung sino ang makakaalis sa lugar na iyon. Nawawala na ng pasensya si Lu Yi. Ipinaalala niya kay Ming-Hi na wala itong awtoridad para magdesisyon at huwag nitong kalimutang siya ang may kapangyarihang disiplinahin si Ming-Hi. Tumugon si Ming-Hi na pwede siyang disiplinahin ni Lu Yi sa anumang paraan, basta kaya nitong gawin iyon. Nang tanungin ni Lu Yi kung hinahamon ba siya ni Ming-Hi, sinabi ni Ming-Hi na hindi na siya makakapagtiwala sa kahit sino, kahit pa kay Lu Yi. Nagalit si Lu Yi sa sinabing ito ni Ming-Hi, at biglang ginamit ang kanyang blink skill. Napagdesisyonan ni Lu Yi na wala ng pag-asa si Ming-Hi kaya't sinubukan niyang sakalin ito. Ngunit bago pa niya maikulong ang mga braso niya, naipasok ni Ming-Hi ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang braso ni Lu Yi at inihampas ito sa lupa. Bago pa makareact si Lu Yi, ginamit agad ni Ming-Hi ang Mystic Fist, at tumalon papunta kay Lu Yi upang suntukin ito. Nang mapawi ang alikabok, biglang lumitaw si Lu Yi sa likod ni Ming-Hi, at tinangkang sipain ang ulo nito. Itinaas ni Ming-Hi ang kanyang braso upang saluhin ang sipa, at mabilis na umiwas upang maiwasan ang kasunod na atake ni Lu Yi. Ipinaalam ng goddess kay Ming-Hi na ang kanyang kaliwang braso ay maaaring tuluyang nasira na kung hindi injured si Lu Yi. Kinuha ni Ming-Hi ang isang pares ng guwantes, at tinanong ng goddess kung ito ba ang ibinigay sa kanya ni Professor Fing. Sinabi ni Ming-Hi na ito nga iyon ngunit in-modify na. Ipinahayag ng goddess na hindi iyon sapat dahil ang ginagawa lang nito ay pataasin ang kakayahan ni Ming-Hi sa paggamit ng iba't ibang elemento. Kinuha ni Ming-Hi ang isang pares ng mutated ice gloves. Natuwa ang goddess at sinabing kung pagsasamahin iyon sa ibinigay ni Professor Fing, hindi na masama. Pagkatapos pagsamahin ang mga guwantes, hinamon ni Ming-Hi si Lu Yi na muling umatake. Kinagat ni Lu Yi ang kanyang mga ngipin habang sinasabing hindi alam ni Ming-Hi ang kanyang ginagawa. Habang tinatitigan ng masama si Ming-Hi, biglang nagmultiply si Lu Yi. Nagulat si Ming-Hi, hindi niya inaasahan na halos kayang gumalaw ni Lu Yi ng mabilis upang makalikha ng mga after-image. Habang papalapit ang dalawang Lu Yi mula sa magkaibang anggulo, mabilis na umatras si Ming-Hi. Tumalon siya paatras upang maiwasan ang isang sipa, at agad na tumingin sa likod upang maghanda sa susunod na atake ng isa pang Lu Yi. Sinuntok ni Ming-Hi ang lupa, dahilan upang tumubo ang mga spike ng yelo na gumapang papunta kay Lu Yi. Pinilit ni Lu Yi na harangan ang yelo, ngunit masyadong malakas ang atake ni Ming-Hi kaya't naitulak siya palayo. Muling nagmultiply si Lu Yi, at muling sumugod kay Ming-Hi, kitang-kita ang desperasyon sa kanyang mga mata. Sinabi ng goddess kay Ming-Hi na huwag hayaan si Lu Yi na makalapit. Inikot ni Ming-Hi ang kanyang kamao, at gumamit ng curling dragon fist. Isang higanteng dragon ang nabuo na pamrotekta kay Ming-Hi. Ang presensya ng dragon ay sobrang nakakabighani na ang apat na Lu Yi ay tila pangarap lang na makalusot dito. Ini-cross ni Ming-Hi ang kanyang mga braso, at biglang binuka ang mga ito, nagpakawala ng malakas at malamig na ihip ng hangin sa paligid niya. Hindi kinaya ng mga after-image ni Lu Yi ang atake ni Ming-Hi, at sa sandaling nalantad ang totoong katawan ni Lu Yi, tinamaan ito ng buntot ng dragon at lumipad palayo. Napaiyak si Lu Chen sa kanyang nakitang nangyari sa kanyang kapatid. Sinabi ni Ming-Hi kay Lu Yi na huwag lumapit kung gusto niyang paniwalaan siya. Ipinaalala ni Lu Yi kay Ming-Hi na siya ang nagligtas kay Professor Wulong mula sa mga traidor ng Dragon Tooth. Sinabi niyang siguro ay mayroon pa ring natitirang pakiramdam ng pakikasama si Ming-Hi para sa kanyang mga kasamahan sa Dragon Tooth. Matapos sabihin iyon, inamin ni Lu Yi na nauunawaan niya kung bakit nagdududa si Ming-Hi. Tinanong niya si Ming-Hi kung bakit hindi rin ito kayang paniwalaan si Professor Wulong. Hindi nagsalita si Ming-Hi at tumingin lamang siya kay Professor Wulong. Sumang-ayon ang isang lalaki kay Lu Yi, sinasabi kay Ming-Hi na kahit iniisip niyang may mga halimaw pa sa kanilang paligid, dapat ay paniwalaan man lang niya ang isang tao na walang ibang ginawa kundi mag-ambag para sa sangkatauhan. Isang babae ang humiling na hayaan ni Ming-Hi si Professor Wulong na sumakay sa helicopter. Itinuro niya na ang pangunahing layunin ng misyon ni Ming-Hi ay ang iligtas si Professor Wulong. Nagsalita si Professor Wulong, sinabi niya na bagamat maganda ang pagkakaroon ni Ming-Hi ng sariling paghatol, urgent ang sitwasyon at kailangang madala ang mahahalagang tala tungkol sa mga calamity beast.
Nagsalita si Qin Yu, sinabi niya kay Minghi na sa dami ng nagawa ni Professor Wulong para sa sangkatauhan, imposibleng bahagi siya ng mga halimaw na nagtatago sa astronomy team. Sabay na sinubukan ni Lu Chen at Lu Yi na kumbinsihin si Minghi na payagan si Professor Wulong na makasakay sa helicopter. Nangako si Lu Yi kay Minghi na hanggat papayagan niya si Professor Wulong na sumakay, maaari niyang gawin ang anumang gusto niya pagkatapos. Bigla na lamang sinabi ni Minghi na kamakailan, nang magtungo siya at si Professor Tang Hang sa isang bayan sa Timog Kanluran na lubos na winasak ng mga calamity beast, may natagpuan silang halimaw na labis na ikinagulat nila. Ipinahayag ni Minghi na ang mga halimaw ay grupo ng mga parasitic beasts na may mataas na talino at nakakapit sa mga katawan ng tao. Alam ni Professor Tang Hang na ang pag-iral ng mga parasitikong nilalang na ito ay isang bagay na dapat ipaalam sa mundo. Kaya't hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito isinapubliko ni Professor Tang Hang. Lalo siyang naguluhan, nang mabilis na pinangunahan ni Professor Tang Hang ang Dragon Tooth Organization upang salakayin ang Astronomy Tower at patayin ang lahat ng parasitic beasts na nagkukubli bilang tao. Inamin ni Minghi na sa simula, akala niya talagang nagtaksil ang Dragon Tooth Organization sa sangkatauhan. Ngunit nang makita niya ang pagputok ng mga parasitic beasts mula sa katawan ng maraming astronomy personnel, napagtanto niya na ang mga parasitic beasts na ito ay hindi bagong likha. Sinabi ni Minghi na ang mga parasitikong halimaw na ito ay marahil na nasa mundo na sa loob ng 10 o 20 taon, at matagal na nilang naitago ang kanilang mga sarili sa hanay ng mga tao, at nakapasok na sa mga posisyon ng mga gumagawa ng desisyon. Ipinaliwanag ni Minghi na noong una, hindi niya maunawaan kung bakit may mga organisasyong tulad ng Heavenly Sovereignty na lumalaban sa sangkatauhan. Ngunit dahil sa nakita niya noong misyon, natutunan niyang may mga parasitikong nilalang na matagal nang nabubuhay sa tabi nila. Ang mga ito ay nananatiling malapit, nagmamasid sa bawat kilos nila, at ginagaya ang mga tao hanggang sa puntong hindi na sila madetect. Hindi makapaniwala si Minghi na ang kanilang mga kaaway ay aktwal na nakatira sa tabi nila, tumatawa sa kanilang likuran sa pagiging walang muwang nila. Ang kanilang mga kasamahan ay itinuturing na parang mga alaga, at pinapatay sa tamang oras. Sa wakas, napagtanto ni Minghi na ang Dragon Tooth Organization ay hindi kailanman nagtaksil sa sangkatauhan. Sa halip, isinugal nila ang kanilang reputasyon at mga buhay upang tuluyang lipulin ang bawat parasitic beast na nagkukubli sa sangkatauhan. Buong puso niyang sinabi na ang Dragon Tooth Organization ay ang huling proteksyon ng sangkatauhan. Bilang miyembro ng Dragon Tooth, tiniyak ni Minghi na hindi kailanman mag-aalinlangan ang kanyang puso, at lalaban siya hanggang sa araw ng kanyang kamatayan.